Alright mga kaibigan, update po tayo. Ano ang ating panonoorin? Siyempre galing ito sa ating Pinas News Insider. Nasa description yan. Update natin, tiklop si Soto at Lacson sa malaking pasabog ni Marcoleta. I mean, nilabas ang video, adik yari si PBBM. Oy, alam na ho natin ay talagang malaking pasabog ho yan. Pero sa kabila ho ng lahat, may nagtatanggol pa rin. Alam nyo yung mga nagtatanggol, tayo ho kasing mas nakakaunawa, kaya nila ipinagtatanggol, pwedeng binabayaran sila o hindi naman kaya hanggang doon na lang ang pag-unawa nila. Dalawa lang naman yun eh. Maaring kulang ka sa pag-unawa o hindi naman kaya binayaran ka. Yun lang naman yun, di ba? No choice naman sila pag binayaran kailangan ipagtanggol. Bali wala dignidad, basta may pera. Okay mga kapatid, panoorin na natin ito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Yes, ang original video, Pinas News Insider. Ilalagay ko yun sa description na. Subscribe nyo rin yan. At i-play na ho natin to kung trip nyo na may kasamang reaction at opinion. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang matapos ang nakakagimbal at nakakapanindig balahibong pagbubunyag ng presidential sister Senator Amy Marcos, ang tinatagong lihim ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. na di umano'y gumagamit ito pati ang asawa at anak Senator Rodante Marcoleta. Oy, sisingit ko lang mabigat ho ang paratang ni Madam Amy. Talagang hindi lang ho buong Pilipinas, buong mundo. Kung sinasabi ninyong pinahiya sa Pilipinas, hindi lang ho Pilipinas, buong bansa ng Itbulaga. Buong mundo, buong iba't ibang karatig bansa ho natin, nasyak ho sa ganitong mga balita. Nasa kanila na yan kung paniniwalaan nila na may kasamang pagsesearch. Ako, naniniwala ako. Opinion ko lang to. Yung iba malamang naniniwala din dyan. Ikaw nga minsan pag wala kang assignment sa school, minsan nakakahiya kasi 0 grade mo pagka sa mga test. So isang room lang yun yun pa kaya buong bansa, buong Pilipinas, halimbawa buong Luzon lang, nalaman na ikaw ay nagsisinghot. Ba nakakahiya na yun? Luzon, Visayas, Mindanao, nalaman na nagsisinghot ka. Aba, mas lalong nakakahiya yun. Malaman pa ng buong mundo na ikaw ay nag-shashabs. According to Madam Amy, ay wala ka nang maipapakitang muka. Kahit pumunta ka pa, dumalo-dalo ka sa mga pagtitipon ng mga iba't ibang bansa. Ang tingin sa'yo ay, Kaya kung ako sa kanya, bumaba na siya para tapos na. Magawa niya na lahat ng gusto niya kung gusto niyang mag-shabs. Ito'y base lamang sa sinabi ni Madam Amy. Pero kung hindi totoong sinabi ni Madam Amy, aba, matino pa lang presidente natin. Palakpakan. Diba? Ganyan lang naman tayo Kung mali si Madam Amy, pagtanggol natin si BBM. Pero kung tama naman si Madam Amy, nako Mr. President, kung ako sa'yo, sisirain ka ng ang hirap kasi ito lagi sinasabi ko, yung illegal powder na yan, alam nyo nang mali pero gusto nyo pa rin kasi masarap para sa inyo. Tumingin ka sa salamin, tignan mo sarili mo, okay pa ba ako? Kaso kung wala ka na sa tamang pag-iisip, sabihin mo, okay naman ako tuloy-tuloy na natin mga kapatid. Di na nakapagpigil at bigla ang binasag ang Senado sa ikinasang budget hearing ng Senado at matapang na inungkat ang matinding speech at shocking revelation ng presidential sister Amy Marcos tungkol sa kanyang kapatid na si Marcos Jr. na di umano'y lulong ito sa ipinagbabawal na gamot. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, narito ang full video kung papaano tila binasag at inungkat ng matapang na Senador Rodante Marcoleta ang pagbubunyag
o ang shocking revelation ni Senator Amy Marcos na siyang gumimbal sa gobyerno ngagba, lalong-lalo na sa Palasyo, Senado at Kamara at sa lahat ng ahensya ng gobyerno, maging ang media at ng taong bayan. Narito't panuorin ang full video. Lagot! Po ay nagsalita ang ating kasama, Senator Amy Marcos, sa isang malaking rally sa Luneta. At alam na po nating lahat kung ano ang kanyang ibinunyag. Ano po ang magiging epekto nito sa pinag-uusapan nating kumpiyansa at katatagan ng ating bansa? Pinaka-importante po yung panugutin yung mga nagkasala. Mr. President, ang direktang binabanggit ko po ay yung pahayag na ginawa ni Senator Amy Marcos. Narinig po ba ninyo, Mr. President? Noong pong nakaraang taon, Mr. President, ayon po sa International Brokerage Tracking Website, ang Pilipinas po ang nagbenta ng pinakamalaking volume ng ginto sa buong mundo. 24.95 tons. Dahil mo sa pangyayaring ito ay bumaba ang ating gold holding sa 134.06 tonelada na lang. Ang Thailand po, Mr. President, sang-ayon po sa ulat na ito, ay nagbenta lang ng 9.64 tons. Ang Uzbekistan ay 6.22 tons. Ito yung mga hindi pinapansin ng iba. Bakit nagbenta ang ating bansa ng gold tapos wala naman tayong nakikita kung saan napunta? Yung PhilHealth, DOH, nagre-reklamo na sila kasi parang mukhang bankrupt na. Ano na hubang nangyari? Bakit ganito? Parang binabalahura po ang Pilipinas. Yan lang ho ang aking pagkakaintindi. Mukhang binabalahura na po eh. Ginto binenta sa murang halaga. Tapos hindi pinapansin, si Marcoleta lang ang nakapansin. Ngayon kung wala si Marcoleta, ano na? Deadmahan na lang ulit. Buti nga nanalo to kahit pa paano eh. O, tuloy ho tayo ano. Mongolia, 1.33 tons. Oh, nako. Saan po ba yung Mongolia, Mr. President? Mongolia nasa Central Asia, Mr. President. Pwede po tayong makarating doon. Kilala ko ho yung Deputy Prime Minister doon, Mr. President. Kaya Kaya ko gusto po natin tinatanong pumisita. ay alam ko pong kaibigan nyo yung Deputy Prime Minister. Nice. Ang Singapore po, Mr. President, nagbenta 1.18 tons. So, kung pag-usap po, yung financial standing po ng Singapore, ay malayo po tayo. Pero talagang, bakit po tayo nakapagbenta ng ganong karami? Yan. Ano po ang... Alam nyo, malaking katanungan to sa Pilipinas. Walang pumapansin. Kahit yung shoutout nga pala sa nagtanong ay kinorek ako kasi sabi ko doon sa isang post ko na mga kakamping, tahimik. Sabi niya, hindi naman daw tahimik, nagsasalita. Bugok! Wala nga kami nakikita mga statement nila na talagang agresibo po sila na ayaw nila kay PBBM pero noon ayaw talaga nila. Pero ngayon, yung mga dilawan, totoong tahimik po. Anong sinasabi nyong maingay? Anong sinasabi nyong nag-iingay? Nagsasalita rin sila, nagpo-post sila. Kung talagang agresibo sila, tukuyin nila kung sino po yung mga kurakot. Si Raulo din yung nag-post na yung nag-comment na yun no? Munggo talaga kakampi pa rin sa kakamping. Alam nyo hindi na nga nagsasalita Si Madam Risa, nakita nyo bang agresibo na pagsalitaan po si PBBM? Hindi, di ba? O, yung mga sila Raul Manuel, agresibo ba sila? Na nagsasalita sila laban sa gobyerno ngayon? Hindi. Nagpo-post lang sila, kurakot, ayaw namin kurakot. Taragis. Hindi sila agresibo. Kasi nga, ayaw din nilang mag-resign si PBBM. Totoo naman. O, tuloy tayo. Naging batayan, Mr. President, unang-una, bakit po 24.95 tons kagad? Ba't di na lang 2.4? Grabe, no? Mr. President.
Parang walang sumasagot eh, no? Ngayon po, ang daming nagsasabi, kahit hindi po natin tingnan yung boiling cauldron, mas mataas po ang presyo ng ginto ngayon eh. Yes. Sa mga tuwid, kung halimbawa, nagbenta lang tayo ng konti at ngayon natin ibinuhos kung talagang kailangan natin pong magbenta, mas marami po tayong kinita siguro, Mr. President. Di po kaya? Bakit ba hindi minsan, alam nyo ha, mga sir, hindi ba pwedeng umatin dyan ng presidente para siya na ang sumagot ng sumagot? No? Walang sumasagot, ano? Ano ba dapat? Sasagutin ba yan? So tama ho kayo na mas mataas ho yung presyo. Although to be honest ho, mahirap rin ma-predict yung presyo. Minsan tumataas, minsan bumababa. But along the way naman po, ito ay nagbebenta ho sila in tranches. Hindi naman ho isang bugso yung pagbenta ho nila. But you're right na tumaas pa ho yung presyo. Mr. President, kasi po kung titingnan po natin yung ating gross international reserves, ito po ay kinapapalooban ng halos 5 masasabi nating paraan. Nandyan po yung ating reserve position. Kasama po ngayon ang pangalawa, yung ginto nga po. Yung ating special drawing rights, yung foreign investment, at saka yung foreign exchange. Kung titingnan po natin ang ating gross international reserves, Mr. President, ang laki po ng bahagi ng ginto eh. Dito po sa total nating GIR, Mr. President, $108 million. Ang representas po ng gold dyan eh halos $16.4 million. Kaya kung siguro binenta natin po ngayon, baka ito 16 na ito, $32 million po. Grabe. Sa akin lang pong palagay naman, Mr. President. Totoo yan, no? Nakita ko nga ho na ang presyo ng ginto ngayon ay tumataas. Although mahirap rin ho masabi kung gaano siya katagal tataas o bababa rin ho siya. So, ang BSP naman ho, ang ginagawa ho nila as part of the portfolio management, nagre-realign lang po ng asset classes. So, but hindi naman ho nila binenta to isang bugso. No? So, kumita rin ho sila along the way kasi in tranches ho nila binibenta pataas. Pero sana po, Mr. President, ang ating BSP, mas malawak po yung kanyang pananaw. Yeah, tama ho. Kung natanaw po niya na ngayon po ay tataas po ang presyo, Di sana doon po nabenta. sana natin may bebenta ng mas marami, mas malaking ganansya po ng ating bansa, Mr. President. I agree with you, Mr. President. Senator Marcoleta, na kailangan din maging practical and tingnan yung overall trend. No? So nakikita ko po yung punto ninyo na dapat mas, kumbaga, chinempuhan ho nila na mas mataas yung presyo. Kasi po mula nung mawala na yung ginto sa gold standard natin, Bretton Woods yata yung sinasabi nila eh. Napunta na lahat sa US dollar po kasi. Kung talaga po kasing nakakabahala po kasi kung totoo po na ang ginto po natin ay isa sa ating pinaglalagakan po ng katatagan po ng ating financial situation. Maski po sa ating pamilya, ugaling Pilipino na pag meron ka pong ginto, napaka makaingat eh. Hindi po. Kumbaga, yun na yung pinaka-huling source mo, yung isasanla mo, ibibenta mo. Mga kapatid, nung panahon po ng ating Tatay Digong,
Hindi naman siya, nagbenta ba siya ng ginto? Correct me if I'm wrong, pero wala akong narinig na nagbenta ng ginto. Itong ating Pangulo. Umutang, siguro pwede. Pero yung ibenta yung gold ng Pilipinas, mukhang wala namang ganun eh. Meron pa ngang isa dyan eh, yung winidraw niya yung pera. Ewan ko, nakalimutan ko na unang tawag doon. Ano bang isa pa yun? Kumaga, wala tayong nakikita. Wala tayong nakikita na big project. Tapos nagkakaroon pa ng ghost project. Ang sakit ho, ito ang masakit sa atin eh. Yung Pilipinas ho natin parang binababoy na. Yan po ang pagkakaintindi ko. Kung hindi nyo naiintindihan doon sa mga bulok, hanggang dyan lang ho ang pag-unawa ninyo. Total, mayayaman kayo eh. Itong mga vlog ho natin, yung pagre-reaction natin, para ho ito sa kapwa nating tao na talagang may pakialam po sa gobyerno, may pakialam sa nangyayari. Kasi balang araw, mamanahin to ng mga anak, apo. Ay, ganito pala gobyerno. Ay, di, kasi dati yung presidente adik. Base lang sa sinabi ni Madam Amy, ano? Oh, payag ba kayo nun? Balang araw. Hindi kasi yung tatay ko nun, pinagtatanggol si BBM. Ayoko nga si BBM. Eh. Oh, yung mga ganun ba? Kaya ito, mahirap ang bansa natin. May presidente tayo, ay meron tayong pwedeng mamuno. Yun nga ang mga Duterte. Yung iba kasi bugok eh. Ayaw nila tanggapin na maganda ang pamamalakad ng Duterte. Ando doon na yung chance. Iuupo lang natin sila para sa ikagaganda ng Pilipinas. Yung iba kasi natatakot eh. Pumamatay naman yun ng mga drugs. Dapat binibigyan sila ng pagkakataon. Yung mga pusher, yung mga gumagamit ng illegal powder, dapat binibigyan sila ng pagkakataon. Wala nang ganun eh. Kailangan natin ho ngayon kamay na bakal. Totoong kamay na bakal. Galing yan kay Ping Lacson dati nung tumatakbong presidente na talo. Tama ba? Kailangan natin ng namumunong totoo. Eto na, Duterte na eh. Yung iba kaya lang umaangal yan, yung mga nakaupo ha. Hindi na sila makakakurakot. At yung mga iba nagtatanggol na lang, yung iba talaga walang alam, bugok-bugok talaga. Wala na tayong magagawa doon. Basta tayo solid Duterte. Hindi dahil mahal natin ng Duterte, hindi dahil DDS, mga ganun, hindi. Pro-Pilipino tayo, gusto natin ng pagbabago sa ating Pilipinas. Ako, mula nung bata pa ako, iniisip ko, ano ba yung kurakot na yan? Ano bang mga meron dyan? Ninanakaw yung Pilipinas, yung pera ng Pilipinas pala, ninanakaw, ganun. Ngayon, mas nakikita na mga investors. At mga ilang araw po mula doon ay babalik na po lahat yung mga investments. Ganun po ba ang... Hindi naman ho. Hindi naman, Senator Marcoleta. Ano ito? Confidence building. It will take time. Pero importante po yung aksyon na ginagawa po ng ating pamahalaan. At tayo lahat, actually, bilang public servants. No? So, importante po yung aksyon na ginagawa ho natin. Dahil kung wala ho tayong gagawin, wala talagang confidence building. Wala hong kumpiyansang babalik. So, dapat ho maraming, mga ganito ay ginagawa po at dahan-dahan po para eventually bumalik po ang tiwala ng taong bayan. Tama po kayo. Yung public investment po talagang napakalaki ng bahagi na kanyang i-contribute sa ating ekonomiya. Yung lamang pong public construction na maaaring apektado ngayon sapagkat nananatiling madidelay po yung mga projects natin, pati mga investors tungkol dito sa bahaging ito ay mananatiling nag-aatubili at nag-aantay. Inaakala ko po na ito ay medyo katagalan ng konti para maibalik. Ang tinatanong po natin, ano po yung gagawin natin para yung pagkukulang na ito ay madali po nating matakpan o kaya mabigyan ng solusyon, maremedyohan para hindi naman po masyadong magiging mahirap ang epektong idudulot po ng pangyayari na ginawa nitong maanumalyang flood control projects. Ang low-hanging fruit talaga ay yung government spending. No? So yun po ang kailangan mapabilis natin in the last 1.5 months. No? So yun po yung catch-up plan na ginawa na po ng executive. At sana po dun sa mga areas na talagang madaling makita po yung benepisyo. Hindi po ilalagay sa mga lugar na mananatiling stagnant po ang galaw ng ating ekonomiya, Mr. President. Tama po. Alam rin po ni Secretary Dizon na mahalaga po yung kanyang papel, hindi lang po sa pag-iimbestiga, kung hindi sa pagpapatayo po ng mga infrastruktura. Dahil
malaking pondo ng ating infrastructure ay nasa DPWH. Kasama din, pero as we speak, meron rin pong, ang DOTR ay isa rin pong ahensyang malaki ang infrastructure spending. So tuloy-tuloy naman ang kanyang paggagawa doon. Wala naman tayong problema sa DOTR. So itong dalawang ahensya, ang dalawa sa pinakamalaki pong infrastructure agencies po natin. Mr. President, ang galaw po ng ating piso ngayon po ay halos 59 pesos to US dollar pa rin. Gusto nating malaman ano po yung specific economic fundamentals po ang humina para na-pressure po ng ganito ang ating piso, Mr. President. Nasabi ho sa akin ni Senator Recto, Secretary Recto, ES, na ang pinaka-dahilan kung bakit po nasa 59 po at humina ang ating currency ay dahil rin sa kumpiyansa. Dahil nga dito sa mga nangyayari po sa ating bansa at dito sa flood control issue, sa issue ng corruption, marami rin po mga namumuhunan sa atin, nagwo-wait and see. Imbes na pumasok ko kaagad, nagwo-wait and see ho sila kung ano nangyayari. Yung mga nandito naman na nag-expand nung kanilang operations, ganun rin, nagwo-wait and see rin. So, kung lahat ay nag-hold, the demand for peso is less, lumiliit po yung demand, of course, our currency will depreciate. So, that's the primary reason. Of course, may mga external reasons rin, but yan po yung primary reason according to the DOF. Mr. President, habang tayo po ay nababahala nga po sa paghina ng ating piso sapagkat humina po yung kumpiyansa ng maraming nagmamasid sa atin, siguro kasama na po dyan yung global financial institutions, mga namumuhunan sa iba't ibang bansa, ang paghina pa rin po ng pagdating ng ating foreign direct investments, isa pong nakakabahalang pangyayari. Kahapon po ay nagsalita ang ating kasama, Senator Amy Marcos, sa isang malaking rally sa Luneta. At alam na po nating lahat kung ano ang kanyang ibinunyag. Ano po ang magiging epekto nito sa pinag-uusapan nating kumpiyansa at katatagan ng ating bansa? Ang pinag-uusapan po kasi ay hinahanap natin ang transparency, ang accountability at justisya sa ating bansa. Nagkakaroon po ng pagpapahayag. Ano po ang nakikita ng ating economic cluster sa bahaging ito at pangyayaring ito, Mr. President? I think ang issue ho dito ay yung accountability at yung mga taong hustisya, no? Justice, accountability at yung mga taong dapat managot. Kaya ho, importante yung actions ng administration kung paano nila pananagutin itong mga taong sangkot sa issue ng flood control at corruption. Kaya talagang tinitignan din. Ako, pag nanonood po ako ng mga international news, ang focus talaga dito sa corruption issue. At kahapon nakita ko sa yung DW, yung German news agency, nakita ko sa Reuters, nakita ko po sa South China Morning Post, marami ho ay focus on corruption. So kung nababasa po ito ng mga dayuhan or international investors, eh yun talaga ang magiging issue. At tinitingnan rin nila kung paano ang gobyerno ho nating re-responde. So magandang hakbang po na meron na pong mga kasong ifa-file at kung tuloy-tuloy ho yan, mas maganda ho dahil diyan ho makikita po ng mamumuhunan sa atin na seryoso ho ang ating pamalaan sa
pagpapakulong at pinaka-importante po yung panugutin yung mga nagkasala. At malaki may tutulong sa bayan na magising kayo ng diwa. Pero wag natin nga alisin na kung talagang mahal ni Amy ang bayan, unang segundo pa lang, alright, na hindi na dapat niya pinatakbo ang kapatid niya. Dahil siya rin na mismo nagsabi, ang mga PSG ang naglilinis ng mga kalat ng singutan ni Bangag. Umaga pa lang, ang breakfast ay what? Pulburon or MJ. Diba? Then si Inday Sara may revelation, alas 10 pa lang ng umaga, amoy whiskey na si Bangag. So nagko-corroborate lahat, which is dangerous to our nation. Dangerous kasi nga isasalang kayo sa bang-bang-bang, dangerous sa ekonomiya dahil walang pumapasok na investors, dahil nga sa Bureau of Customs pa lang, even yung mga balikbayan box natin, sarili na nilang dugo yun, na sarili nilang lahi, ninanakaw pa. Hindi porket nagsiwalat si Amy Marcos, ay magtitiwala na tayo sa kanya at siya na ang tamang Marcos o mabuting Marcos. Kasi never again Marcos. Never ever again sa pamilyang yan. Dahil sabi ko nga, okay, thank you. Dahil dati sinabi ko naman, Amy, manang, magsalita ka na. Pag nagsalita na ako, pag nagsalita ka na, sasabihin ko na sa iyo, love na kita. But no, never again. 'Di ba? Kasi ang kanyang ginawa ay iligtas ang kanyang sarili. Kasi kung gusto niyang iligtas ang Pilipino, hindi niya na pinatakbo si Bangag as a governor pa lang ng Ilocos. Siya na rin na mismo nagsabi na walang ginagawa sa Ilocos, hindi pumapasok, hindi nagtatrabaho. Alam mo na pala eh. Yung kapatid mo, tinarantado yung mga Ilocano ko, ay mga Ilocanong kababayan ko. Pinatakbo mo pa sa Senado. Tapos pinatakbo mo pa ng vice-presidente. Eh, buti na nga lang, hindi na-declare ng winner, di ba? Gagal tayo kay Lutang, di ba? Napunta tayo sa Bangag as president. Tapos, pinatakbo pa presidente. So, hindi totoo yung feeling niya, yung intention niya for the Filipino people. It's a political survival. And this is all, about herself. About sa kanyang mga anak. Kasi nga, doon sa kanyang statement na inalok din daw ni Sandro, ni Lisa Tanas ang kanyang mga anak. Pero hindi niya sinabi doon sa kanyang statement kung tinanggap ba ng kanyang mga anak. Kasi may mga nagsasabi, itong si Matthew humingi din pag nagsalita. But hindi natin alam kasi wala doon sa statement ni Amy Marcos kung tinanggap ba ng mga anak niya etong inalok ni Lisa Tanas at ni Sandro Marcos. Yan ang issue natin. Wala tayong pakialam kung si Amy ay anak ng buhaya, anak ng bawayawak. Diba? Imbis na sagutin ang issue na magpa-hair follicle, napakadali lang. Gusto nilang patunayan, magpa-hair follicle test. Sinahamon nga ni Amy na magpa-DNA daw siya, magpa-hair follicle test itong kanyang mga angkan. Pero again, mga palangga, di ba, talagang lumalabas na at si Maharlika ay dapat bigyan nyo ng award. Kahit hindi pa sila magkapatid sa ina, magkapatid sila sa uwak, sa bayawak, hindi yun ang issue natin. Ang issue natin yung inaakto ni Bangag Jr. ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Wala na tayong pakalam kung si Amy ay pinulot sa si Bangag, kunyari, galing sa impyerno o galing sa ibang planeta, as long as gawin niya yung tama as bilang presidente. Gawin niya yung tama para sa tao, wala tayong pakialam dun. Pero dahil nga wala silang maisagot sa katotohanan na ito na issue ni Amy, na sinabi ni Amy Marcos, hindi naman si Amy Marcos na nagpasabog. Ako tsaka si PRRD. Then fast forward, nanalo si Bangag. Dinalaman ko, nung umuwi ako, nagbabangag talaga, nag-expose ako. August of 2022, kinuyog ako dahil sinabi ko, si babaeng ahas ang nagpapatakbo. Diba? Nang ganito, ganyan-ganyan. Binugbog nila ako ng bonggang-bongga. So mga palangga, ang Pilipinas ay lubog na. So kailangan natanggalin ang Bangag administrasyon. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, kahit panandalian lang na natuwa tayo na in-expose na ni Amy Marcos kasi matagal na yan, nangako na yan siya, 'di ba? Through Daryl Yap na i-expose nga niya itong kanyang kapatid. Kaya nga 'di ba binobodya ko siya everyday. I just realized kanina, sabi ko, ano kaya ang nag-trigger? Bakit nagsalita na tuluyan si Amy Marcos? Sabi ko kasi everyday dito nagsasabi ako. Sabi ko, Inday! Sinasabi ko, Inday Sara, kailan mo ba sasampalin yan si Amy? Ay, naku, Inday, di ba? Ang dami nga nadidismaya kay Inday. Ay, nakiisip ko, ito lang naman, may feelings na, imagination, maybe, may thinking na, siguro, sabi ni Inday, Amy, magsalita ka na. Sabi ni Maharlika, sampalin daw kita.
Sabi ni Maharlika, sampal na siguro sabi ni Amy, ay naku, day. Ay naku, nakakaluka. Kailangan ko na talagang magsalita sa ading ko. Chuchu. Naisip ko lang yon. Okay. Katang isip. Possible. Diba? Kaya siguro, this is it. Kaya nga, diba, ang sabi ko sa inyo, diba, maraming nagagalit. Bakit si Inday Sara, nandyan pa rin kay Amy Marcos, Kaya sabi ko, I will respect her strategy. But at the end of the day, siguro yan ang inano ni Inday na kailangan. Sabi ko siya, babalina, ganyan, magsalita ka na. Or hindi, tatapon na kita. Pwedeng ganon. Kasi na-witness namin ni Harry Roque, na si, itong si Baste, buwisit talaga kay Mangga. Okay? Kaya si Mangga, dikit na dikit kay Inday. Diba? Kaya si Mangga, dahil wala ng suporte, kailangan niya magbayad ng mga alpot na hawak ni Daryl Yap. Diba, Daryl? Musta ka naman? Maputangin niyo mga sinungaling kayo. Sino sinungaling ngayon sa atin? Gawa ka naman ng Vicente-Vicente-ments mo. Diba? Sino sinungaling sa atin? Kayo o ako? Siguro, hindi na ako, putangin na. Si Maharlika na matutuwa dito. Magsasabi si Amy Marcos, vindicated naman itong babaeng to. Hindi to tungkol sa akin actually. Ito ay tungkol sa future ng ating mga kabataan na binaboy ng pamilyang Marcos. Hindi pwedeng, it's the same thing with Elizalde. Natuwa tayo kay Elizalde dahil sinabi niya na nagsabwatan sila, na nag-deliver siya ng bahay, pero hindi siya pwedeng makaligtas kasi nag-conspire siya. Si Saldico, it's the same thing with Amy Marcos. Hindi pwede hero, hindi siya pwede maging hero. Political survival in the next election ang ginagawa niya. Ginagamit kayo, minamanipulate kayo na siya ang tamang Marcos. Mabait na kapatid. Kaluluoy na kapatid. Si Ading, iparehab. Kinausap na magbago na nakiusap kay PRRD. Putang ina. Tapos yung ordinaryong naligaw ng landas, binubugbog ng mga pulis. Kinukulong. Di ba? Tapos, eto dahil si Amy nag-appeal daw, kaluluoy mo ng aking Ading, nagpakaate ako, bullshit. Yes, thank you na nag-expose ka. But no, dahil since the world began sa buhay ni Bangag, since first day ng buhay ni Bangag, ay since na unang sumingot si Bangag, mga palangga, alam na ni Amy Marcos, kung ganun ang kapatid mo na may saltik at patatakbuhin ang bansang Pilipinas, dapat, Amy, ikaw na lang ang tumakbo. Bakit si Ading mo pa? At least ikaw, hindi ka naman siguro, malakas ang loob mo na magpapa-follicle test. I don't think na nag-addict ka. Marami ka lang mga botox, Pero I don't think na ina-analyze. I don't know, hindi ko naman siya ma-judge, pero malakas ang loob niya na magpapa-hair follicle test. Sana ikaw na lang ang tumakbo. Alam mo pala na-addict yung doon sa kanyang sa kanyang statement, bata pa lang sila, nililinis ng PSG yung mga cut and everything. Alam mo na, adik ang kapatid mo, gamutin mo muna yung kapatid mo. Pinaano mo pa pinatakbo mo pa sinira mo pa for 3 years, namatay ang mga palangga ko sa bagyo. Dahil ninakaw nila ang flood control. 2022, 2023, 24, 25. Yung 5,500 flood control na after na sinabi ni Bangag na niyabang niya sa kanyang State of the Nation, meron tayong 5,500 flood control. Ngiwi. After ng 2 days, boom! Bumaha. May mga namatay doon. Kaya dapat retroactive ang bitay. Kung ako presidente niyo, retroactive ang bitay. Lahat bitay kayo. Diba? Tatalunin ko pa yung pinakadiktador sa buong mundo. Bangin ang kalalagyan niyo. But anyway, mga kababayan, diba? Hindi mo pwedeng, yung promotion ngayon kay Amy, magpasalamat tayo. Well, okay, I respect you. Sinabi ko kanina, thank you. Pero hindi ibig sabihin yan, bibilib ako sa'yo. Ay, jutang Jelina, naglolokohan tayo dito. Alam mo, adiktos ang kapatid mo Di ba? Iparehab mo ang kapatid mo. Adiktos pala, hindi ka pwedeng palakpakan. I'm just gonna say, thank you. Manggagamit. But again, no, thank you, never again, Marcos. Ginago mo kami. Di ba? Meron pang issue din yung anak mo dyan sa flood control. Ang governor, pare-pareho lang kayo. Di ba? So kaya pare-pareho lang kayong may mga kawatan. Hindi mo na pwedeng mabago ang kapalaran ninyo dahil hindi nyo naman nabago ang kapalaran ng taong bayan sa kamay nyo Di ba? Ang sabi ko nga, gusto mo pa lang bumalik ang mga Marcos. Di ba? Dapat ikaw ang tumakbo o si Irene ang pinatakbo mo kung siya ay hindi adikto.
Bakit si Bangag, na alam mo na pala, bata pa lang, yun na ang bisyo niya. So tama, yung mga kamag-anak ninyo na nagsumbong sa akin doon sa Makiki sa Hawaii, na nung namatay, and I remember this expose, nung namatay si Marcos Sr. na hinahanap pa si Bangag kasi nag-a-addict. Remember that expose, my darling Clementine? Dumating si Bangag, nangingitim na si Senior, tapos bigla daw pumikit ang mata. Kumbaga yun na yung mga last moments si Senior. Kasi si Marcos Jr. ay nasa galaan. Sumisingot. Ang daming mga mafia-mafia doon sa Hawaii, mga durog-durog doon. Kagagaling ko lang doon eh. Ba't hindi ako bibilib sa kanya? Tanga na, ginago nila ako eh. Sinungaling si Marlica. Nye. No, tapos dagdag pa si Daryl Yap. Sinungaling sa atin, mga julul. Diba? Sinungaling sa atin? Ako o kayo? Alam nyo na ang kwento niyan. Kasi yung mga dramatization niya na napakahirap po ang pagpunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, hindi po madali. Kapag ikaw ay Marcos, hindi talaga madali. Naintindihan ko naman yan na mahirap talaga ilaglag yung kapatid mo. Kasi kasalanan mo yan eh. Kung hindi mo siya pinatakbo na siya pala ay addictus benedictus, wala ka sanang problema ngayon. Kung ikaw ang tumakbo, baka maganda. Diba? Ang ginawa mo at nagtandem kayo ni Inday. Kaso, hindi. Punong-puno pa rin kayo ng pagnanakaw ang inyong pamilya. So, tingnan natin yung mga sinabi niya. So, pinapakita dito mga langga na talagang emotional appeal ito. Excuse me. Emotional appeal ito sa taong bayan na dahil nagsalita na si Amy, tiniis niya dahil kapatid niya, kailangan magpa-thank you tayo, magpasalamat tayo, ganyan-ganyan. It's the same thing ng feeling ko with Elizalde-co. Na kahit si Elizalde-co, umamin siya na nag-conspire siya, nag-conspire ka sa pagnakaw sa kaba ng bayan. Nasa tamang utak ka, di ba? Kung alam mo ang tama at mali, hindi ka papasok sa racket o sa pagnanakaw ng bilyon-bilyong pera habang ang mga kababayan natin nalulubog sa baha dahil sa ninakaw ninyo. So hindi pwedeng si Zaldico ay hindi mapanagot dito. At hindi rin pwedeng hindi mapanagot si Amy kasi nagkanulo siya ng addictus benedictus eh. Bawal ang pulburon. Nag-conspire ka, nag-conceal ka. Nagpatakbo ka ng isang sindika ng isang kapatid na pinuno ng sindikato na nag-a-addictus, mananagot silang lahat kasi accessories of the crime, yan ang isipin ninyo. Kasi si Amy, may trolls, may alpots siya na naglilinis ng pangalan niya. Hindi niya pwedeng linisin ang pangalan na siya ang tamang Amy. Putang ina, bata pa si Bangag, alam mo na nag-a-addict. Ang mga PSG, normal na lang sa kanila, yung mga Napolcom, naglilinis-linis. Alam mo pala? Yes, never again, Marcos. Hindi tayo pwede mamanipula mga bakla, mga palangga, na tayo magpapasalamat, okay? Kay Amy Marcos na dahil siya ay tamang Marcos. Bullshit yan. Pag yan ang thinking mo, may saltik ka. Magpasalamat na rin tayo na confirm pero not to the point na what? Hero siya? Diba? Hero? Matapos tayong pahirapan lahat, hero? Matapos namatay ang mga kapamilya ninyo dahil walang pang-dialysis, walang sinisika-sika na mga hayop na mga tiwaling doktor? Nilubog sa baha hanggang ngayon sa Cebu, sa Bicol, sa buong Pilipinas na mga dinaanan ng baha. Hanggang ngayon, hindi nyo maipatayo ang bahay ninyo na pinaghirapan ninyo for 20 years, 30 years na niloan ninyo yan. Diba? Ngayon, nasa payag-payag lang kayo, nasa sako kayo natutulog o nasa saging kayo. Tapos ito mga to, mag-iyak-iyak lang, magdrama-drama lang, patatawarin ninyo. Hindi yan pwede mga bakla, mga palangga. Diba? Ano pang sinasabi niya dito? Dahil sabi niya, at dahil sa tawag ng sarili kong konsensya bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Okay ba? Diba? Ang kanyang portrayal, senador siya, kapatid, bilang Pilipino, diba? So, nangungonsen siya. Bilang kapatid, bibi. O, ano pa mga ano niya? Sa totoo lang, mababasa naman ang lahat ng mga testimonya ng aking ama tungkol sa kanyang ugali at gawain. Ganyan-ganyan. Ano ba yung mga sinasabi niya? Noon, dahil may tatay kami, hindi ko pa siya responsibilidad. O, dahil nga andyan pa yung tatay niya, hindi niya pa responsibilidad si Bangag. Okay? Hindi pa siya ang ate-atihan. Tapos nung tumanda na si Bangag, mas naging nakakabahala. Batid daw niya na nagpupulburon. Ayun ang nga sinasabi ko. Inamin niya na nagpupulburon na si Bangag. Okay? Alam ng pamilya niya, di ba? Ngayon, mga kababayan, sabi ko nga, hindi siya pwede makalag. Hindi naman po pwede yun. Di ba yung mga inuhuli, mga pinagbebentahan ng droga? O sino nagbenta sa'yo? O si Petra, yung kapitbahay. Di ba pati si Petra hinuhuli? Sino nag-tolerate sa'yo na hinayaan ka mag-addictus? Pinagbabawal yan na substansya. Si Amy. O, wala ka pa nga statement, Amy. Ba't hindi ka mag-statement?
Dito na namatay si Tantoco. Tignan mo yung mga pangyayari, si Tantoco. At umamin, andyan pa rin ngayon. Ano pa rin, Deputy Undersecretary, itong si Dina Arroyo Tantoco. Na umamin na nagpulburon na recorded sa Beverly Hills Police, recorded sa Coroner's Office sa Los Angeles. Wala ka pang statement, di ba? Although nag-statement pala siya na kay Lisa, pero kulang-kulang pa rin. So mga kababayan, ang sinasabi ko dito, hindi tayo magpapaloko sa mga Marcos. Hindi porkat siya ay umamin, di ba, na bangag at sinasabi niya si Lisa Tanas ay bangag din. Hindi pwedeng tayo ay what? Tayo ay magpapauto na naman, magpapabudol na naman tayo. Pinilit daw, sinabi daw niya, Ading, magpakasalan mo na si Lisa Tanas, baka sakaling magbagong buhay, tigang ko lang. Tapos sinasabi niya, nung nag-asawa, mas lumala pa ang kanyang pagkalulong sa pulburon dahil parehas silang mag-asawa. Imagine mo, Amy Marcos, ang kasalanan mo sa bayan. Mag-asawa, first lady, alam mo naman na ang first lady, pag naging first lady, ang asawa, of course, di ba may function siya? Double trouble. Alam mo pala, adictos, pati mga anak. Triple, quadruple, quintuplets. Diba? Ang dami, 3 anak. Anong unang pinagawa dyan kay Simon? Who's that? Kay Vinny. Diba? Pinarenovate ang playground ni Vinny. Naglaro-laro ng computer doon. Remember that? Nagpa-renovate ng mga kwarto-kwarto ng mga anak nila. Na akala mo, kanila ay Malacanang, akala mo pagmamay-ari nila. Ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw na enabler ka, di ba? Pare-pareho kayo. It just so happened, may isang maharlika na hindi tumigil for 3 years sa kababangag-bangag, sa kakangiwi-ngiwi, nagsayaw-sayaw pa, may dance craze pa kami, ni Harry Roque, hindi nawala ang issue sa limelight hanggang sa tuluyan ka nang wala ka nang magawa. Sa tingin niyo ba kung in-expose ko to, lalabas ba si Amy Marcos? Sa tingin niyo ba? Kung hindi na lilibing ang kanyang kapatid, lalabas ba siya? Itatago niya to, ikukubli niya sa atin. So forever, hindi natin malalaman. Kaya magpasalamat kayo sa babaeng bratatatatat. Si Marlica, yung kaibigan ko. Mga kababayan, sinabi ni Amy Marcos na tuwing kumprontahin daw niya si Bangag, na magbabago na siya, naalisin niya na yung bisyo, nangangako naman daw, na ganito, ganyan. Hanggang daw may nagsumbong sa kanya na pagising sa umaga, kasabay ng kanyang almusal, ay nagdadamo, nagdudurog na kaagad. Alam mo na pala hindi na magbabago, dapat pinarehab mo. Kaya nga totoo, nagparehab siya sa Espanya. Nalala niyo yung picture ni Bangag na may lumabas na nagparehab siya sa Espanya. Yung kalbo siya, tapos may hawak siyang dyaryo. Sa Espanya yun magawak sa kunyari na dyaryo na para malaman, para to show na siya ay buhay pa at yung date. Di ba? Nalala niyo yun? Yeah, Powerhouse. Rosana De Diosa, Powerpuff Mother D. Powerpuff. Oo nga, parang hindi. Powerpuff Girls. Diba? So anyway, mga kababayan, so, sinabi niya na alam niya mga aktibidades, nagiinuman, barkada, binanggit pa ang mga pangalan, lahat. Bongdasa, Edwin Cruz, Enigo, Tony Boy, Anton Lagdameo, lahat yung Edwin Cruz, I think pinangalanan ko rin yan, di ba? Yung Bongdasa, kaya nga alam nyo, kaya si Agent Morales magandang kausap yan. Dahil si Bongdasa ang nagkanulo kay Bangag. Alam niyo ba yun? Nakwento ko ba yun? Siguro ngayon. Kaya nagkaroon ng authority to operate para huliin si Bangag. Kasi nakalawit itong si Bongdasa. So si Bongdasa, para hindi siya makulong, para hindi siya makalawit, tinraidor niya si Marcos Jr. Alam mo ba yan, Lisa? Nung vice presidency campaign, sabi niya, inayos ko siya dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya at gusto niyang mag-vice presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para mag-bisyo. Okay, tamo kung anong panloloko sa atin ni Amy Marcos. Vice President, simula nung bata, alam niya na lumala lalo si Bangag sa kakabisyo. Kinubli niya sa atin. Wala tayong pakialam kung buhay nila, pamilya sila. Kahit magpiesta sila, everyday sumingot sila, hanggat magtandamatay sila, wala tayong pakialam. Choice nila yon. But eto, ang issue dito, presidente, hawak nila ang budget ng bayan, ginagamit nila ang pasilidad ng gobyerno, ginagamit nila ang pera ng taxpayers, kaya meron tayong pakialam. Meron tayong pakialam na hindi dapat tayo bibilib kay Amy Marcos na niloko tayo simulan pa lang. It just so happened na palubog na ang bangka ng kapatid niya, ililigtas niya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Yan ang katotohanan. Never again magpabudol muli kung kayo ay nagmamahal sa bayan, kung kayo ay sumusuporta kay Tatay Digong,
kay PRRD, huwag kayo magpaniwala sa mga tauhan ni Amy Marcos na mga alpots. Kasi binabayaran ni Amy Marcos ang mga pagkatao ng kanyang mga trolls na mga alpotera para makasurvive siya. Diba? Never again. Ang kanila ngayon drama, oh, thank you kay Amy. Diba, sana nandun kayo. Naintindihan ninyo. Kayo man ang may pamilyang ganito, ganyan. Kahit na-addict lang sa lasing, dapat maintindihan nyo, napakahirap ng ginawa ni Amy Marcos. Oh, lol. Nagpakahirap? Sa kanya tayo maaawa? Eh, yung mga namatay, dahil sa kasinungalingan ni Amy Marcos, yung namatay na mga kamag-anak nyo sa lahat, sa baha and everything. Naawa ba si Amy Marcos doon? Na hinayaan niyang tumakbo ang kanya, binudol pa si Inday Sara, na adictus benedictus pala yung kapatid niya, 22, 23, 24, 25. Ang mga magsasaka, ang mga farmers, ang mga fisher folks, dahil hinawakan niya ang Department of Agriculture, ano nangyari? Maawa tayo kay Amy? Dahil siya nagbiga-biga doon sa stage. Bullshit. Gising. Hindi siya nakakaawa. Dapat ang pamilya nila ay burahin sa history ng Pilipinas hanggat sa kaduluduluhan ng kanilang kapu-apuhan. Dahil ang dugong nananalaytay sila ay omen sumpa pag nanakaw. Hindi niya pwedeng gamitin na siya ay nasa tamang Marcos dahil kung tama kang Marcos, jutang Ginemes, hindi mo pinatakbo ng governor, ng senator, di ba? Ng congressman, ng vice president at president. Never again, architect. Yan, ganyan ang spelling. Never again. Hindi sila nakakaawa. Kayo ang nakakaawa. Diba? Huwag kayong pabudol muli. Huwag ka kayong ginagamitan kayo ni Amy ng mga alpots. Napalakpakan daw si Amy kasi hindi daw yan. Ano daw yan? What do you call it? Ibihira yung mga ganyan na isakripisyo niya yung kapatid. Putang ina, sinakripisyo kayong lahat. Namatay kayo dahil sa kanisinungalingan nila. Divert yan. Never again magtiwala sa mga alpots. Hanggat buhay ako, ang bunganga ako dito, dahil napatunayan ko naman sa inyo, natotoo ang pinagsasabi ko dito, hindi mapapasma ang bunganga ko, tiyo, mabilis pa sa typewriter yung bibig ko. Diba? Never again. Yan ang katotohanan. Dahil ginagago tayo. Ang hirap sa atin, kaya hindi na mabigyan lang tayo. Never again. Sa mga Marcos ito, huwag kayo magpapaniwala sa mga alipores ni Daryl Yap at ni Amy, dahil sana pwede silang gaguhin kayo. Napalakpakan nyo si Amy Marcos. Nag-thank you na ako, pero wag nyong kalimutan na binaboy niya tayo, binudol niya mga Duterte, binudol niya tayong lahat, na bata pa lang, sabi ko nga, baka nasa sinapupunan pa lang si Bangag Jr. ay sumisinghot na. Kaya nasira ang buhay nyo, naanod ang inyong mga bahay. May statement ba si Amy Marcos sa pagnanakaw ng kapatid niya? Ito, good point yan, mga palangga. Nag-statement ba siya, yung pagnanakaw ay ang pag-deliver ni Zaldico ng 56 billion and 25 billion sa kapatid niya? Wala siyang statement. Di ba? Wala siyang statement, hindi niya kunindo na yung kapatid niya. So, diniligtas pa rin niya yung sarili niya. Wala siyang statement doon. Wala siyang sinabi na tama si Zaldico o kung ano pa man. Excuse. Kasi nga, gusto nilang iligtas ang kanilang sarili. Wag na kayong magpabudol kay Amy Marcos, ha? Okay, thank you na nagsalita ka na, at least vindicated ang lahat. Pero no, thank you. Kasi konsentidor ka. Ikaw ay konspirator. Ikaw ang dahilan kung bakit naghirap ng ganda. Isa ka sa dahilan, actually, kung bakit ng ganda matay ang mga inanod ng baha nating mga kababayan. Never again, huwag kayo magpabudol, huwag kayo magpapaniwala sa alpotera. Pero kung gusto nyo talagang mahalin si Amy Marcos sa kabila ng pagiging conspirator niya, kay Bangag, choice nyo yan. At least kayo, ginising ko kayo. At least kayo, yun ba, hindi ko kayo binitawan, hindi ko kayo sinukuan since 2022 nung ako ay nagising sa katotohanan na ang sinuportahan para natin ay Addictus Benedictus.